Magandang araw po uli sa inyong lahat mga kamatyas. Dito naman tayo kay Super Grandmaster Arjun Erigaisi ng India, ang gold medalist ng World Chess Olympiad. Gaano ba talaga kagaling si Arjun? At mamaya po, titingnan natin kung sino-sino ba yung mga nakalaban niya at nakuha niya ang gold medalist. Para pala itong si Yulo natin, ano? At ang kaharap niya dito sa last round ay si Grandmaster Jan Subel. Ang ginawa ni Subel nag-E4. D5 si Arjun. Last round, Scandinavian ang ginamit. Oh. Takes knight C3 pero queen D6 ang piniling variation. Dito po ang pinaka-common yung queen A5. Yan ang main line. Pero queen D6, D4, knight F6, knight F3, G6, knight B5. Inatake kagad ang reyna. Queen B6, A4 para aatakihin ulit. Mag-A5, A6, Knight A3. Kakaiba, no? Bishop E6, inabangan ni Arjun. Ang lundag ng knight, mukhang tatagpasin talaga yan. At nag-knight C4. Novelty mga kamatyas dahil ang old line dito ay Bishop C4. Yan ang pinangbangga sa Bishop. Pero dito, Knight C4. At kinapture, capture, and Bishop G7. Dito po parang ang sarap i-check, no? Parang tipong makukuha yung bishop pero magda-knight dito lang, haharangan lang eh. Depensado bishop. Kaya, mas minabuti na lang na mag-develop, castle, C3, ayun. Bad move dito si GM Sobel pero mukhang pasolid lang naman sa D4. Bakit bad move? Dapat daw ang tira A5. Atake pala sa reyna. Tapos, babalik sa D6 at mag-rook E1. Okay. Slightly better for white. Pero ang ginawa, nag-C3, C5. Ayun, nagkaroon ng pagkakataong maka-C5 kagad, pambasag sa gitna. A5, inatake, Queen C7 atras, kinapture. Kasi po, ang black na ang kakapture sa D4. Mayroong kagad pang irita kasi yung bishop nandyan sa C4 eh. Tapos, kung magdi-D5 naman, tipong marurok D8 tapos E6. Kaya kinapture na lang, takes, Queen D4. Hamon ng queen to queen kagad. Rook C8. Tinanggap naman ni Arjun, sige, queen to queen tayo, pero tempo muna ako, Rook C8. Knight E5. Aba, ang didiin ng tira. May atake sa F7, nag-E6. Siyempre, obligadong sanggahin. At nag-Rook A4. Talagang gusto ni Subel na magpa-capture sa D4 at magkaroon ng isolated pawn. Ayan na nga, nagkaroon na nga ng isolated pawn. Medyo problema yan sa pawn structure. Ba't kaya ganun ang plano? No? Knight C6 at kinapture. Rook takes C6 at nag-bishop G5. Bishop pair siya pero ang problema, may isolated. Rook D1, Rook D7. Gumanyan muna kasi tipong nakikita dito ni Arjun na baka mag-Rook B4, i-pressure yung pawn B7. Nag-King F1, Knight D5. Yan ang best blockader ng pawn or ng pass pawn, knight talaga. Best blockader yan para ma-maintain muna yung isolated pawn. King E2, H6, Bishop E3 at nag-Knight E7. So dito natin makikita naman ang endgame technique ni Arjun kung paano niyang ipe-pressure talaga yung pawn D4. Bishop D3 inabangan. Ang idea niyan, pag tumalon sa F5 at atakihin ng D4, talagang isasabay na ng tagpas yan dyan. Rook D6, pinilahan. Rook D2. Rook D2, bakit? Lalim Pamigay lang yung pawn. Pero nag-F5 lang dito si Arjun. Ano ba mangyayari kung capturein? Ano ang pambawi? Magbi-bishop E4. Pag kinapture, rook takes, and king takes E3. Parang may atake doon. So parang lalabas, tanggap dito ng puti na one pawn down siya. Pero rook and pawn ending. Ayan. Medyo malalim din ang natatanaw na endgame nito ni Subel. So mahirap nga naman sa black to kahit lamang ng isang pawn mga kamatyas. Rook and pawn ending to eh. 4 versus 3 sa king side, mahirap yan. Tabla-tabla pa rin ang pwedeng kauwian. Kaya nakita ni Arjun, hindi niya in-exchange kagad. Yun naman po ang benepisyo pag marunong din sa endgame. Hindi na utakan si Arjun eh. Nag-F5 muna siya at nag-bishop C4. So, threat yung pawn. G5. Ayun, mag-F4 na.
inunahan ng F4 at nag G4 lang. Rook B4 para pressure, Knight D5, ayun kinapture na pero grabe ka bad bishop, good bishop naman ang kay Arjun. So kumounter sa E6, King F7 and the Rook D3. Ba, napuri, good move daw oh. Hindi na dinipensahan ano, parang ang sarap depensahan ng B4 yung A5. Pero Rook D3, nag-Rook E7. Ayan. Ano ba mangyayari halimbawa kung capturein ng black ang A5, mag-Rook DB3. Ayun, may bawing maliwanag sa B7. Oo nga, no? Kaya pala nag-Rook E7 muna para kung pumatong man dyan, bababa lang si Arjun para ma-maintain muna yung pawn sa B7. At nag-Rook DB3, sinabayan na. Takes, yun lang nakipagsabay-sabayan ng ganun. Dapat daw ang tira ay Rook 6 B4 muna. Ganun lang. Yung parang plano niya, no? Na kung ma-exchange yan, lamang ng isang po ng black pero 4 versus 3, mahirap to. Tabla-tabla pa rin to mga kamatsas, I believe. No? Correct play, tabla pa rin yan. Pero ang ginawa, kinapture kagad. Nagmadali. Ayun, dito natumbukan ni Arjun ng good move. Naka-Rook E4, check muna. Genius. King D3 bago kumapture sa F4. Kasi pag pumunta sa F-file, ka-capture with check tempo pa eh. Pinalayo para pag-capture dyan, ready naman para maka-Rook F2. So wala na yung king dyan. Tumempo ng isa. Takes, Rook B7 check. Wala na. Sunod-sunod na dito. Dapat daw ang tira Rook B6 lang. Tagpasin kagad yung pawn. Pagka gumanoon, ang gagawin ay Rook F2. So hindi pa makakapture dyan. Pag nag B4, Rook takes G2. Pag kumapture sa A6, Rook takes H2. Mauuna black. Napakalapit na eh. Push na yan. Ang layo pa ng kabila. Lamang na rin ang black. Pero nag-Rook B7 check, King F6, B4. Ayan, nagmamadali para makapag-produce ng pass pawn. Rook F2 lang, Rook A6, capture, nakipagsabay. Ang lapit ng po ni Arjun eh. Rook A8, ayun. So, pamigil muna, B5, G3. Pero dito po nangangailangan pa rin ng iba yung pagkwenta or pag-calculate, no? Nag A6, H5. Grabe, kwentado ni Arjun. Sigurado si Arjun dyan. Kasi ang idea kasi pag nag G2 pupunta na doon. Yung pawn sa A6 depensado na kaya nag B5 muna. Ngayon nag H5 para may kahalili, may kasunod. King E3, ayan, itinulong na yung king. H4. Nag Rook G8 para hindi makapush yung H-pawn, kakapturin lang. Pero dito mga kamatsas, hindi pa rin pala mapipigilan. Kwentado talaga ni Arjun. Boom! H3, ganun pa rin pala. At kinapture na H2, yun lang. May ganun pala. Rook H3, and then kitang-kita Rook A3 check. King F4! Ayan, ano po kaya ang huling tira dito ni Arjun? Pakiguess nyo po. Napakadali lang nito. Resign na, walang magagawa. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. E5. Matchas pawn ang last round niya. Mate pawn. Black pa siya. Hindi na kinapture yung tore. Mate pawn. Galing ni Arjun. At ang kanya pong mga nakalaban, wala siyang talo eh. Actually, nag 6 out of 6 siya. Yung round number 7 na tabla kay Bushang C. Tapos round number 7, panalo ulit. Round number 9. Round number 8, panalo. Round number 9 ay tabla. Tapos Dominguez ng US tinalo din. Grabing player ito. 2778 plus 19.2. Ilan po mga kamatsas? Ayan, compute nyo po. At siya ngayon ay world number 3 na dahil sa kanyang great performance dito sa Olympiad. At grabe. Siya talaga ang isa sa scoring machine dito sa Team India. Gold medalist pa. Nako, heroes welcome ito. Imagine niyo po. Men and women, pag uwi nila sa India, heroes welcome ang aabutin. Parang malaman ni Pacquiao natin ang salubong dito. Ngayon lang nangyari to sa Team India. Men and women, history nga eh. Talagang pinakyaw nila. Katunayan lang na talagang napakalakas ng India, napakaganda ng sistema ng training, suportado ang gobyerno at ang mga private sectors. Lumabas na po ang bunga. Very proud ang Team India sa kanilang chess.
Muli, mamaya po ay intermediate lesson na. Pwede pa kayong humabol. Kahapon, nagpasimula na ang advanced lesson. Pero lahat ng ating lesson ay posted lang po sa Facebook group. Ipapasok kayo doon pagka kayo ay nag-register o nag-enroll sa ating online training. May replay po ang ating mga lessons. Okay? Kaya pwede pa kayong humabol. Register na kayo sa ating training. Meron kayong everyday options na magkaroon ng mini tournament at meron ding per batch tournament. So magkakaroon po kayo ng weekly chess activities pagka kayo ay sumali sa ating online training, group online training. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.